Nakabalik na kami sa ospital. As usual, pagkapasok namin ay center of attention na naman kami. Sino ba naman ang hindi mapapatingin? Ang CEO nila ay may pasa na bata at kasama ko. Tulog si Rio nang maibaba ni Draven sa kama niya. Umalis na rin kami sa kwarto at hindi ko alam kung ba't sumusunod pa ako kay Draven na ngayon ay papunta sa opisina niya. May gagawin ka pa ba? Tanong ko sa kanya nang makapasok kami sa opisina niya. Yeah, maikling sagot niya at naupo na sa swivel chair niya at nagpirma na ng mga papeles. I somehow feel guilty. He looks so busy pero niyaya ko pa siyang lumabas. Humiga ako sa sofa dahil sobra din ako napagod sa gala namin. Naisip ko kung ano ba talaga para sa akin si Draven. Bakit sa tuwing nababanggit ang ibang babae na nalilig sa buhay niya ay sobra akong naapektuhan? Kapag malapit siya, feeling ko kompleto ako. Yung hawak niya, yung yakap niya, feeling ko ligtas ako lagi. Friends, kaibigan ba talaga turing ko sa kanya? Siya kaya, kaibigan din ba ang turing niya sa akin? Pero hindi rin naman ako ganun kamangmang para hindi sumagi sa isip ko na nagkakagusto ako sa kanya. Aware ako sa nararamdaman ko at alam kong hindi ganito ang nararamdaman ko sa mga taong turing ko ay kaibigan lang. Damn, this is bad. So damn bad. Napangiti ako ng mapait sa naiisip ko. Kung totoong may gusto ako sa kanya, ay dapat lang na itigil ko na ito. Una, ay halata namang mahal pa niya si Natalia. Pangalawa, ay hindi kami magka-level. Iba ang mundo niya sa mundo ko. Tumayo ako mula sa pagkakahiga at tumingin kay Draven. Draven, una na ako. Paalam ko sa kanya. Nagangat siya ng tingin at sinalubong ang mga titig ko. Okay, take care. Tumango ako at tuluyang lumabas sa opisina niya. Bigla ako nawala sa mood sa mga naiisip ko. Bago ako umuwi, ay dumaan muna ako sa admin para kunin ang sahod ko para maibayad ko sa renta ng bahay. Palabas na ako ng ospital nang makasalubong ko si Stephen. Nagkatitigan kami at kapwa napatigil sa paglalakad. I actually missed him, but I decided to ignore him and walk away. Lahat naman ng tao ay nagkakamali. Lahat ay nakakagawa ng maling desisyon. Napatawad ko na siya pero umahanap lang ako ng timing para makipag-usap sa kanya. Marahil ay dahil lang sa pressure at sumusunod siya sa utos kaya't ganun ang ginawa niya. Pero yung ginawa ni Travis ang dahilan kung bakit hirap akong patawarin siya. Kung nagawa ni Travis, bakit hindi niya nagawa? Maybe I expected too much from him? Nagdesisyon na lang akong sumakay ng taxi pa uwi. Dumiretso ako sa bahay ng landlord at binayaran agad ang renta. Binigay naman niya sa akin ang susi ng padlock. Walang nagbago sa bahay. Mabuti naman at di nila ginalaw ito. Sumalampak na ako agad sa kama at natulog kahit hindi pa nakapagpalit ng damit. Kinabukasan, saktong pagdating ko sa ospital ay nandun na rin silang lahat. Hindi naman ako late, maaga lang sila. Guys, I missed you. Bati ni Madison sa amin na makalapit ako. O siya, pumasok na tayo at sa kotse na tayo magkwentuhan. Natatawang sabi ni Sam. Pumasok naman agad kami. Katulad ng dati, ay katabi ko si Travis, na katabi si Riley. Sa likod naman namin ay magkatabi si Sam at Madison. Kwento naman kayo na naging bakasyon nyo. Ikaw muna, Maddie. Pag-uumpisa ng usapan ni Sam. My vacation was fun. Pumunta ako sa Korea, Japan at US. Gumala lang. Masayang sabi ni Madison. Gagala lang sa ibang bansa pa? Iba talaga pag rich kid. How about you, Sam? Tanong ni Madison. It's not as fun as yours. Tumulong kasi ako sa business ni Dad, which is pharmacy. Kaya hindi ko masyadong na-enjoy. Sabi naman ni Sam. Ikaw, Riley? Tanong ni Sam. Natulog at kumain lang. Simpleng sagot niya. What? That's so boring. Natatawang sabi ni Sam. That's my kind of fun. Natawa naman kaming lahat. Ikaw, baby Travis? Tanong ni Madison. Sanay na sanay sila na nagtatawagan ng ganyan. Minsan baby, minsan babe, at kung ano-ano pa. Wala lang sa kanila yun at ganun sila ka-close. Nag-manage din ako ng business at natulog at kumain. Natatawag sabi niya. Masaya ba talagang matulog at kumain lang? Tanong ni Madison. That's the best part of the day. Ang matulog at kumain. Sagot ni Riley. I agree. Sigonda naman ni Travis. Ikaw, Levi? Tanong ni Madison. Umuwi ako sa isla namin at tumulong sa kaibigan ko sa klinik niya.
Sagot ko. Isla? Nagtatakang tanong ni Travis. Yap, doon nakatirang parents ko. Malayong isla iyon at hindi kilala. Kwento ko, tila napukaw naman ito ang atensyon nila. I see. Balita ko ay nagpunta ka raw sa ospital kahapon ah. Nagkatinginan kami ni Travis sa tanong ni Sam. Paano mo nalaman? Tanong ko. Nakwento lang sa akin ng kaibigan kong nurse. Sagot niya. At guys, alam niyo ba kung anong kinwento sa akin ng kaibigan ko? Parang bigla siyang na-excite sa sinabi niya at napatingin kaming lahat sa kanya, maging si Riley na kanina ay walang pake. Ako naman ay kinabahan dahil tumingin ang nakakaloko si Sam sa akin. Napalunok ako dahil doon. Hindi lang isa, kundi 2 beses nakita nila si Mr. Rockford at yan si Levy na padaan-daan sa lobby na magkasama. Napanganga ako sa sinabi niya, maging ang mga kasama namin. What? Si Mr. Rockford? As in, Trevon Rockford? Gulat na tanong ni Madison. Feeling ko ay namumula ang mukha ko dahil sa reaksyon nila. Close ba kayo ni Mr. Rockford? Curious na tanong ni Riley. Hindi naman kami ganun ka-close. Nahihiyang sabi ko. Anong hindi close? Hawak-hawak daw niya yung kamay mo nung tanghali at parang hinahatak ka raw niya. Mas lalong nalaki ang mata ko sa sinabi niya. Hiyang-hiya talaga ako at hindi ko alam kung bakit. Gosh, hawak ni Mr. Rockford yung kamay niya? Gulat na sigaw ni Madison at napahawak pa sa bibig niya. Napatingin ako kay Travis dahil alam niya yun pero natatawa lang din siya. At meron pa. Napalunok ako dahil hindi pa pala tapos ang kwento niya na parang wala ako rito. Nung 1 buwan pa ito, nung nasuspindi tayo. Nasira daw ang elevator sa ospital at alam niyo bang nangyari? Ang sarap sakali nitong si Sam na to. Kung nagkwento ay parang wala ako rito at pinagchichismisan ako sa harap ko mismo. Anong nangyari? Tanong ni Riley na mukhang interesado rin sa kwento ni Sam. Nako, galit na galit daw si Sir at pinagsisigawan lahat ng maintenance. Tapos nung nabuksan ang elevator, nag-pause siya saglit at ngiting-ngiting nakatingin sa akin. Aaminin ko ay nag-a-anticipate ako dahil hindi ko rin alam ang nangyari nung araw na iyon. Ano? Excited na tanong ni Madison. Kaya binuhat niya si Levy na parang prinsesa at sinama sa opisina niya. Girl, you're so lucky. Napapikit ako sa sobrang hiya, lalo na nang maghiyawan silang lahat. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko dahil sa sinabi ni Sam. Totoo bang ginawa ni Trevon yun? Sam. So ano girl, mind telling us kung anong relationship status niyo ni Mr. Rockford? Pang-iintriga ni Madison. We're friends. We're just friends. Naiilang na sagot ko. So, paano kayo naging magkaibigan? I mean, kasi 'di ba, CEO siya at nurse ka. Sa dami-dami ng nurse sa ospital, bakit ikaw ang napili niyang maging kaibigan? Curious na tanong ni Riley. Nung gabi kasi na mapahamak ako, ay siya ang nagligtas sa akin. Simula nun, ay lagi na kami nagkikita sa iba-iba at hindi inaasahang sitwasyon. Hanggang sa nakasanayan na namin ang presensya ng bawat isa. Pero friends lang talaga kami. Sagot ko sa kanila. Mukhang naniwala naman sila doon at napatango sila. Swerte ka pa rin. Biruin mo, nakakausap at nakakasama mo siya. Natawa lang ako sa sinabi ni Sam. Kung alam mo lang, Sam. Nandito na tayo. Mamaya na tayo magkwentuhan. Sabay-sabay kaming napatingin sa labas ni sasakyan at nang maipark na ni Kuya Rom ay bumaba na rin kami. What the hell is this place? Bulong ni Riley. Lahat kami ay natulala sa lugar na naabutan namin. Nakakakilabot, nakakatakot ang aura na bumabalot rito. Walang katao-tao rito. Sira-sira ang mga bahay at building na tila dinaanan ng isang malakas na dilubyo. Where are we? Tanong ko sa kanila. Ito ang tinurong lugar sa akin ng admin ng ospital. Sagot ni Kuya Rom kaya't napatingin kami sa kanya. Welcome to Adelaide. Sabay-sabay kaming napatingin sa likod namin nang may magsalita galing doon. Who are you? Tanong ni Travis sa kanya. Hindi niya sinagot ang tanong na iyon ni Travis at nagpakawala ito ng isang nakakatakot na pagngisi. Sa isang iglap ay biglang may dumating na isang van sa likod niya at bumaba ang mga armadong lalaki rito at tinutukan kami ng baril. Oh my gosh! Sigaw ni Madison at Sam. Fuck! Rinig ko naman na bulong ni Riley. Hindi ako makapagsalita. Parang nalunok ko ang sariling dila dahil sa sobrang takot at feeling ko ay hihimatayin ako sa nervyos. Napahawak ako sa braso ni Travis sa sobrang takot na nararamdaman ko. At ganon din ang dalawang babae na
sumiksik kay Travis, maliban kay Riley na kalmado lang. What is this? We're here for a medical mission. Kalmadong paliwanag niya. Yes, we are actually anticipating for your arrival. Sumenyas ito sa mga lalaking nasa likod niya at agad silang lumapit sa amin habang nakatutok ang baril. Hindi ko alam kung ilang beses na ba akong napalunok sa sobrang takot. Oh my gosh, don't touch me! Sigaw ni Sam nang bigla siyang hatake ng isang lalaki. What the fuck do you need? Sigaw ni Travis pero hindi siya sinagot ng leader nila. Naramdaman ko na lang na may kamay na marahas na umatak sa akin kaya't napahigpit ang kapit ko kay Travis. Damn, let me go! I shouted but he's a lot stronger than me. Shit! Nakita ko naman na hinampas nila ng baril si Travis. Travis! Sabay-sabay na sigaw namin. Rinig ko ang sigaw nila at ngayon ay umiiyak na ang dalawa, si Maddie at Sam. Sobrang takot ako pero walang luha ang gustong kumawala sa mata ko. They started to drag us towards the van. Si Travis ay kinaladkad din nila. Ganun din si Kuya Rom. Sinakay nila kaming lahat sa van. Babalang nilang tinulak si Travis kaya't agad akong lumapit sa kanya. Are you okay? Naiiyak na tanong ko. Kinagat ko ang ibabang labi ko para pigilan ang sarili na lumuha dahil sa dugo na umaagos sa noon niya. Don't cry, I'll be fine. We will be fine. Sabi niya at hinawakan ang kamay ko. Tumango ako, hinawakan rin ang kamay niya. Matulog muna kayo. Nakangising sabi ng leader nila at biglang nag-spray ng kung ano sa loob ng van. Ang mga tauhan niya ay kanya-kanyang labas ng face mask. Huli na para pigilan ang sarili ko na malanghap iyon dahil unti-unti nang dumilim ang paningin ko. Nagising ako nang maramdaman ko ang labis na pagsakit ng ulo ko. Inilibot ko ang paningin ko. Nasa isa akong selda habang nakatali sa upuan. Agad akong nagpanik nang ma-realize kung ano ang nangyari kanina. Napatingin ako sa gilid ko, katabi ko si Travis sa kanan at sa kaliwa si Riley na kapwa nakatali sa upuan. Palagay ko, nakapabilog kaming lahat at hindi lang abot ng paningin ko si Kuya Rom, Sam at Maddie. Guys, wake up! Sabi ko sa kanila. Travis, Riley! Sigaw ko ulit para magising sila. Nakahinga naman ako na maluwag nang magising sila. Kagaya ko ay nilibot nila ang paningin nila at nakita ang kalunos-lunos na sitwasyon namin. Sam! Madison! Roman! Sigaw ni Riley para gisingin din ang tatlo. Oh my gosh! Rinig kong sigaw ni Sam. I guess she's awake now. Mommy! Sigaw rin ni Madison na umiiyak na naman. Kuya Rom, why the hell are we here? Sigaw ni Riley kay Kuya Rom. Kagaya naman ng nakagawian ay dumadaan muna ako sa opisina ng admin para malaman kung saan tayo i-deploy at ito ang lugar na sinabi niya sa akin. Wala akong ideya na mangyayari ito. Tila nagigilty na sabi niya. Pero kanina ay hindi ang coordinator ang kumausap sa akin kundi isang lalaking doktor. Kilala niya naman ako kaya hindi ako nagduda. Pasensya na, dagdag niya pa. Sinong lalaking doktor? Tanong ni Riley. Yung surgeon. Ang pagkakaalam ko ay siya ang pinakamagaling na surgeon sa Rockford Hospital. Bata pa at gwapo. Nakalimutan ko ang pangalan, parang Esteban? Napalunok ako sa narinig ko. Pilit kong winawaksi sa isip ko ang pangalan na sinisigaw ng utak ko. Hindi niya magagawa ito. Stephen? This is set up. Nanlaki ang mata ko na napatingin kay Travis. What? He's my best friend. He won't do that. Sigaw ko kay Travis. Tama, Stephen. Stephen ang nabasa ko sa nameplate niya. Segunda ni Rom. What? No, nagkakamali ka lang. Mabait si Stephen. He won't do... He just fucking did. Sigaw ni Riley. He just fucking dumped a dying patient. He's heartless. He's a jerk. And he's a son of a bitch. Dagdag pa ni Riley. Natahimik ako at naramdaman ko ang pagtulo ng luha ko. He won't do that. And I won't believe he would do this to me. Tsaka na natin problemahin kung bakit tayo pinadala rito. Ang isipin natin kung paano tayo makakaligtas rito. Sabi ni Travis. You're right. Sam and Maddie, this isn't the right time to be a crybaby. Stay strong, tatakas tayo. Seryosong saad ni Riley. Okay, sagot nilang dalawa. Isinantabi ko muna ang tungkol kay Stephen dahil tama sila. Kailangan naming makatakas rito.
Sinubukan kong igalaw ang kamay ko pero sobrang higpit ng pagkakatali at tila walang pag-asa na kumawala. Agad kaming natigil sa pagpupumilit kumawala sa pagkakatali nang maramdaman ang pagbukas ng pintuan. Napatingin kami doon at niluwa nito ang kaninang leader na kumuha sa amin. Nakangisi siyang pumasok at nasa likod niya ang 5 lalaki. "Walang masasaktan kung walang manlalaban," sabi niya habang naglalakad palapit sa amin. Tumigil siya sa harap ni Travis at hinawakan ang panga nito. Wala namang reaksyon si Travis at kalmadong-kalmado lang. "Pakakawalan ko ang 3 sa inyo. Gusto kong patayin ninyo si Drevon Rockford." Lahat kami ay napasinghap sa sinabi niya. Feeling ko ay nanlalamig ang buong katawan ko nang marinig ko ang pangalan niya. Naiisip ko pa lang na gagawin ko ito ay parang mamamatay ako sa sakit. "And why the hell would we do that?" sigaw ni Riley. Tumawa ang leader at bumaling kay Riley. "Because I'm going to kill the remaining 3 if you don't." Natahimik kami sa sinabi niya. Kumuha siya ng silya at umupo sa harap namin ni Travis. "Bakit kami? If you want to kill him so badly, bakit kami pa? Nurse lang kami, for faith's sake." Sabi ko sa kanya. Ngumisi siya sa akin. "That's exactly why we choose you. Dahil nurse lang kayo. Walang maghihinala sa inyo. Bukod doon ay nagtatrabaho kayo sa kumpanya niya. Kaya mabilis kayong makakapasok sa conference na gaganapin mamaya." Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. "Conference?" Naguguluhang tanong ko. "Mamaya ay may gaganapin na conference para sa empleyado ng Rockford Hospital. Hindi ba kayo na-inform?" Namayani ang malakas na halakak niya sa loob ng silid. Kakapasok lang namin ngayon kaya siguro ay hindi namin alam. "So, of course, maiiwan ng doktor na kasama niyo dito dahil may iba akong ipapagawa sa kanya. Now, Doc, I'll let you choose kung sino ang papaalisin mong 3 at gagawa sa inuutos ko." Pigil hininga akong nakatingin kay Travis. "Si Madison," banggit niya sa una. Walang nagsasalita ni isa at tila hinihintay ang mga susunod na pangalan na babanggitin. "Si Riley." "What the fuck, no! I'd rather die than kill." Sigaw niya. "Me too. I'd rather die than to kill someone I loved." "Si Levi." Nag-uunahang tumulo ang luha ko nang banggitin niya ang pangalan ko. "No way!" Sigaw ko pero agad kaming kinalagan ng mga tauhan at hinawakan ng mahigpit. "No! Ayoko! Wag na lang ako!" Nagmamakaawang sabi ko pero walang nakikinig sa akin. Nagkatinginan kami ni Travis. He's just staring at me na tila may gusto siyang sabihin at ipahiwatig. Inuulit ko, kapag bukas ng maaga ay hindi ko pa nababalitaan ang pagkamatay niya, ay hindi ako magdadalawang isip na patayin ang mga kaibigan niyo. Naiintindihan niyo? Sigaw niya. Hindi ako nakasagot. Sobrang hirap nito. Pare-pareha silang importante sa akin pero hindi ko hahayaang mamatay si Drevon. Nagkatinginan ulit kami ni Travis. Did he let me go para patayin ko si Drevon o para iligtas ito? Tuluyan na nila kaming kinaladkad palabas ng silid at ibinalik ang sasakyan namin. Iniwan na nila kami doon at pumasok si Riley sa driver's seat. Sumunod kami sa kanya at pumasok sa sasakyan. What should we do? Kinakabahang tanong ko. Tumingin ako sa rearview mirror, nakita ko si Madison na tulala. Marahil ay hindi rin niya alam ang gagawin. Sobrang bilis ng pagpapatakbo ni Riley at tahimik lang kaming 3 na tila pinag-iisipan kung ano ang dapat gawin. Siguro nga ay hindi ganun katagal ko silang nakasama pero napalapit na rin ang loob ko sa kanila. Pero hindi rin naman ako papayag na mamamatay si Drevon at hindi ako papayag kung ako mismo ang gagawa nun. Alam ni Travis na hindi ko ito gagawin. Ito marahil ang dahilan kung bakit niya ako pinasama. We're here. Napatingin ako sa labas. Nandito kami kung saan madalas ginaganap ang conference ng Rockford Hospital. Para itong isang hotel na may malaking function room. Nagulat ako nang may biglang kinuha si Madison na baril mula sa ilalim ng upuan. We won't kill him, right? Kinakabahang tanong ko. We don't have a choice. Malamig na sagot ni Madison. Bumaba siya sa kotse kaya't agad namin siyang sinundan. Hinigit ko ang braso niya at iniharap sa amin. We can't kill him, Madison. Sigaw ko sa kanya. And we can't let them die. Sigaw niya pabalik.
Nag-uunahan na sa pagtulo ang luha ko at ganon din siya. "He will fucking kill you!" sigaw ko sa kanya. "He's a mafia boss for Pete's sake. Kung mapatay man niya si Dravon, ay hindi rin siya mabubuhay." "He can't. I'm a sharpshooter. If you can't do this, leave it to me." Matapos niyang sabihin yon ay tumakbo na siya. Hahabulin ko na sana siya nang hatakin ako ni Riley. "Akong bahala sa kanya. Go, find Dravon." Walang emosyong sabi niya. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Travis knew us very well. May rason kung bakit tayo ang pinaalis niya. Let's stop Madison. Travis can handle himself. He's a fucking assassin for Pete's sake. Napanganga ako sa sinabi niya. "He's what?" Hindi makapaniwalang tanong ko. Ngumisi siya sa akin at kumindat. Sekretong malupit. Matapos niyang sabihin iyon, ay tumakbo na siya sa direksyon na tinahak ni Madison. Isinantabi ko muna ang sinabi niya at tumakbo na rin papasok. Kailangan kong makita si Dravon. Tumakbo ako sa loob at agad na hinanap ang conference room. Nang makita ko ito, ay maraming nakabantay sa pinaka-entrance nito pero nagtungo pa rin ako. "Empleyado ako ng Rockford Hospital." Sabi ko habang hindi mapakaling nakatayo sa harap nila. Sobra akong kinakabahan at natatakot. "Can I see your ID, ma'am?" Tanong ng bantay. Agad ko naman kinuha ang ID ko at nilapag sa lamesa nila. Binuksan nila ang harang kaya't agad akong tumakbo papasok sa loob. Maraming pintuan papasok at pinili ko ang pintuan na alam kong malapit sa stage. Maraming beses na rin ako nakadalo sa conference na ito kaya't kabisado ko ang bawat pinto. Pagkapasok ko ng pinto ay napatingin sa gawi ko ang mga nakaupo malapit sa pinto na iyon pero wala akong pake sa kanila. Napatingin ako sa stage at nakita nagsasalita na sa harap si Dravon kaya't lalo akong kinabahan. Inilibot ko ang mata ko upang hanapin si Madison. Nagtataka na rin ang mga nakaupo malapit sa akin kung bakit nakatayo pa rin ako sa harap nila. At nakita ko siya. Nasa sulok siya kung saan walang taong mag-aabalang tumingin. Nagkasalubong ang mga mata namin at umiling ako sa kanya para sabihin huwag ituloy ang balak niya. Wala si Riley? Nasaan na ba siya? Unti-unti niyang inangat ang hawak niyang barel at inasinta kay Dravon. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nanlalamig ang katawan ko at nagmamalfunction ata ang sistema ko. Isa lang ang nais kong gawin, ang iligtas siya sa kamatayan. Nagsisimulang tumulo muli ang mga luha ko at tumingin kay Dravon na hanggang ngayon ay nagsasalita. "Dravon!" I shouted really hard habang tinatakbo ang pagitan namin. Napatigil siya sa pagsasalita at napatingin sa akin. Lahat ay gulat na gulat. Napatingin ako muli kay Madison. Nag-aagawan sila ng baril ni Riley. Pero sa huli ay nasipa niya si Riley at muling tinutok ang baril. Inakyat ko ang stage at agad na niyakap si Dravon. Bang! The gun was fired twice. I couldn't hear anything aside from that. I bet everyone was shocked, including the man I'm hugging. Sa una ay tila isang malamig na bagay lamang ang pumasok sa katawan ko hanggang sa unti-unti itong umiinit na tila sinusunog ang likod ko. It was so damn painful and I found it hard to breathe. "Levi?" Nangihina ako at napabitaw ako sa kanya. "Fuck! Hang on, Levi! Please!" Nararamdaman ko na ang panghihina ng katawan ko at akala ko ay babagsak na ako sa sahig pero sinalo niya ako. "Dravon," I called him. "Don't speak! You can't fucking die! No fucking way! Please! Don't kill her! Nautusan lang kami." Marami pa siyang sinasabi pero wala na akong naririnig. I can hear him shouting pero wala na akong naiintindihan. Unti-unti na akong nahihirapan huminga at lumalabo na ang paningin ko hanggang sa lamunin ako ng kadiliman.